Sumisibilid ang nararanasan ng mga technical diver ng Philippine Coast Guard sa isinasagawang search and retrieval operation sa Taal Lake. Sa underwater video na ito na ibinahagi ng PCG, makikita na kahit may malakas na flashlight na, ay hirap pa rin maaninag kung ano ang nasa ilalim ng lawa, kung kaya't kinakailangan pa nila itong kapain. Yes, and may underwater current din yan, no? Yung area na yun. Ang Taal Lake ay very challenging na area para magkakanta ka ng diving operations. Naglalagay tayo ng buoy, no? Ng flotation device para mamarkahan natin and yung mga divers hindi ka ma-disorient sa bottom to locate again those things na nakapa mo doon. Trabaho lang at walang personalan. Ito ang binigyang diin ng Department of Justice o DOJ sa ginagawang investigasyon sa kaso ng nawawala o missing sa Bungeros. Ayon kay Undersecretary Raul Vasquez, nagkakaroon na ng liwanag ang kaso dahil may nagsalita na o witnesses tulad ni alias Totoy. Nagbigay din ito ng ebidensya tulad ng video para suportahan ang kanyang pahayag. Dagdag pa ni Yusek Vasquez, wala rin silang tinutumbok o tinatarget na personalidad sa investigasyon. Kung sino anya ang ituturo ng ebidensya ang siyang inaasahang masasampa ng reklamo o kaso sa korte. Mamayang 1:00 ng hapon, nakatakda naman magtungo sa National Police Commission si alias Totoy para sumpaan ang kanyang affidavit upang makapagsampa ng kaso laban naman sa mga pulis na isinasangkot dito sa pagkawala ng mga sabungero. Binigyan din ni Senador Panfilo Ping Lacson na ang trabaho ng mga Senator Judge ay makinig sa mga argumento, counter-arguments at gumawa ng desisyon. Ito ay matapos ihayag ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na inaasahan nila ang mainit na debate kapag nag-reconvene ang Impeachment Court sa July 29. Kasunod ito ng paglalahad ni Senador Ronald Bato de la Rosa na maghahain ito ng motion upang tanungin ng Senado sa 20th Congress kung payag ang mga miyembro ng institusyon na talakayin pa rin ng impeachment case. Bunsod nito, naglabas ng gentle caution na malumanay na babala si Senador Ping Lacson sa mga kapwa nito Senator Judge kaugnay ng jurisdiksyon ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Senador, dapat hayaan ang paghahain ng lahat ng motions at pleadings sa mga panig ng prosekusyon at depensa. Si mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima sa direktiba ng Korte Suprema sa House of Representatives kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Karamihan umano ng direktiba ay nakapatungkol sa Kamara. Kwestiyon ng inaasahang uupong House Prosecutor sa paglilitis ni VP Sara ang order ng kataas-taasang hukuman. Tanong din nito, hindi kaya sumobra ang pakikialam ng Korte Suprema sa proseso ng impeachment na nanggaling sa House of Representatives? Ilan sa pinasusumite ng Korte Suprema sa Kamara ay ang status ng unang 3 impeachment complaints na inihain ng private citizens laban kay VP Sara. Ang eksaktong petsa kung kailan ini-endorso ang mga ito ng House members at kung may kapangyarihan ba ang Secretary General na magpasya kung kailan i-endorso sa House Speaker ang anumang impeachment complaint. Samantala, ayon kay Department of Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia, nagpapatuloy ang search and rescue operation para sa mga seafarer ng isa pang barkong sinalakay rin ng mga Houthi, ang MV Eternity Sea. Meron po tayong na-rescue na 8 na Filipino seafarers, no? At dalawang security personnel. So 10 po yun, no? So sila po ngayon ay kasalukuyan nating inaasikaso. Nasa kamay po sila ng mga rescuers at sila po ay papunta na sa isang safe na port para sa eventual facilitated repatriation mula po sa Red Sea pabalik po ng Pilipinas, no? Yung karamihan at kasamahan po nila ay kasalukuyan pa po nating inaalam ang whereabouts. Ongoing pa ho yung ating search and rescue. Paglilinaw nito, bineberipika pa nila kung totoo ang lumalabas sa mga ulat na mayroon umanong mga nasawing Pinoy mula sa nangyaring pag-atake. Meron pong unconfirmed reports, no? Aalamin po natin ito sa mga kababayan po nating na-rescue na 8, oras na makausap natin sila. 3 po yung sinasabi sa news na meron po tayong kababayan na namatay doon po sa barkong MV Eternity Sea.
Tiniyak naman ni Olalia na tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng Department of Migrant Workers sa Department of Foreign Affairs at Department of National Defense para sa nagpapatuloy na search and rescue operations para sa 13 pang nawawalang tripulante ng lumubog na MV Eternity Sea. Nagbigay pugay rin ang DMW sa ipinakitang tapang at dedikasyon ni Lea Mosquera bilang overseas worker. Sasagutin naman ng Ahensya at Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang repatriation at burial ng nasabing OFW. Bibigyan din ng financial assistance ang kanyang naiwang pamilya dito sa Pilipinas. Si Mosquera ay nagtamo ng injuries matapos ang pag-missile attack ng Iran noong June 15. Monitor yung mga barko ng China sa layong 69 nautical miles ng Occidental Mindoro. Sa pinakauling ulat ng Philippine Coast Guard ngayong umaga ay wala na yung mga warship na na-monitor nila noong Sabado ng umaga. At ang tanging nandoon na lamang o nasa loob pa rin ng exclusive economic zone ngayon ng Pilipinas ay yung Chinese Coast Guard vessel na nag-escort dito sa dalawang Chinese warship at patuloy naman niyang minomonitor ng PRT Teresa Magbanwa na nasa lugar. Alas 11 ng umaga nitong Sabado, July 12, isang barko ng People's Liberation Army Navy ang namataan sa layong 69.31 nautical miles ng mula sa Capra Island, Occidental Mindoro. Mayroong kasama itong isa pang Chinese Coast Guard vessel na ang warship na may bow number na 793. At sa pahayag na inilabas ng ahensya, sinabi nito na naipaalam na sa Bureau of Immigration, Commission on Elections at Commission on Appointments ang patungkol sa pasaporte bago ang kanyang kumpirmasyon bilang Defense Secretary. Giit pa ng DND, malinaw na ang motibo ng pagpapakalat ng issue at ang timing nito ay nagpapakita ng intensyon na siraan ang kalihim. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, o hinihintay ng Commission on Elections ang magiging aksyon ng palasyo sa panukalang batas na layong gawing 4 na taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, inaasahan ngang maipadadala ang bill sa tanggapan ng Pangulo ngayong araw at posibleng maaksyonan din ito ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa loob din ng linggong ito. Kapag pinirmahan aga ng Presidente ang panukalang batas, ang epekto nito may pagpapaliban na naman ang barangay at SK elections o BSKE. Pero kapag vinito ay matutuloy ang halalan sa December 1 nitong taon. Ang inyong COMELEC ay masidhi po namin itong binabantayan bilang isang partido na interesado tungkol sa postponement o hindi. Pero just the same, kung ano't ano man, kami po ay nag-schedule ng 10 araw na registration ng mga botante. Lalong magpapalakas ito ng turismo sa oras na matapos ang bagong Katiglan Passenger Terminal Building sa probinsya ng Aklan. Ang Katiglan Airport ang pinaka-practical na transit option sa mga bibisita sa kilalang beach destination, ang Boracay Island. Ang 2-story passenger terminal building ay may kabuang floor area na 36,470 square meters na may 6 na passenger boarding bridges at 36 individual na check-in counters. Kaya nitong ma-accommodate ang 7 milyong pasahero kada taon. Inaasama ko kumpleto ang proyekto sa taon 2027. Ayon kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr., gaya ng Katiglan Airport, pinaplano na rin ang pagpapaganda sa iba pang airport terminal ng bansa.